Ngayong gabi, tatalakayin natin ang ugnayan ng wika at kultura, wika at pamumuhay, wika at ideolohiya at iba pa. Una, ay tatalakayin natin ay ang wika at kultura. Ano nga ba ang wika? Ang wika ay sistema ng mga simbolong binuo ng tao upang maipahayag ang kanilang mga kaisipan, emosyon at karanasan. Ito ay naglalaman ng mga tunog, mga salita at mga gramatika na nagtatakda ng mga patakaran sa paggamit ng mga ito. Ayon naman kay Henry Gleason, ang kahulugan ng wika ay isang sistematikong balangkas na may sinasalitang tunog na pinili at isinaayos sa paraang arbitraryo upang magamit ng mga tao na kabilang sa isang kultura. Ano naman ang kultura? Ang kultura ay tumutukoy sa paraan ng pamumuhay na nakagawian o nakasanayan ng mga tao sa isang lugar. Binubuo ito ng mga karunungan, panitikan, paniniwala, kaugalian, sining, batas, pagpapahalaga at iba pa. So, ang kultura po ay isang pagkakakilanlan ng isang lipunan. Ano naman ang ugnayan ng wika at kultura? Ang wika ay nakabatay sa kultura at ang kultura naman ay tumutukoy sa kung paano mamuhay ang mga tao sa isang lugar. Ibig sabihin, kung wala ang wika ay mawawala ang kultura sapagkat ang wika at kultura ay matalik na magkaugnay. Sapagkat po ang wika ay siyang nagpapahayag ng kultura ng isang mamamayan. Ang wika ang siyang gamit upang maintindihan ang isang kultura ng isang lipunan o individual o mga grupo po. Bakit nga ba hindi pwedeng paghiwalayin ang wika at kultura? Ayon kay Santos et al. 2009, matalik na magkaugnay ang wika at kultura, kaya nga naririnig natin na magkabuhol ang wika at kultura. Hindi maaaring paghiwalayin ang wika at kultura. Ang pagkawala o pagkamatay ng isang wika ay nangangahulugan din ng pagkamatay o pagkawala ng isang kultura. Ang wika ang siyang pagkakakilanlan ng isang kultura. Gaya nga po sa paliwanag ko kanina na hindi pwedeng paghiwalayin ang wika at kultura sapagkat po ang pagkawala ng wika ay siyang pagkamatay rin ng isang kultura. So, ay naman dito kay Santos et al. Ang wika po ang siyang pagkakakilanlan ng isang kultura, kung kaya't hindi pwedeng paghiwalayin ang wika at kultura. Ngayon naman po ay dumako tayo sa ugnayan ng wika at pamumuhay. Ano nga ba ang wika? Ang wika ay isang mahalagang kasangkapan sa komunikasyon na ginagamit natin sa pang-araw-araw na pamumuhay. Ito ang nagbibigay daan para sa atin upang maipahayag ang saloobin at ideya at damdamin. Samantalang, ang pamumuhay naman po ay tumutukoy sa kung paano tayo nabubuhay at kumikilo sa ating komunidad. Ito po ay sumasalamin sa ating kultura, tradisyon at paniniwala. Nagkakaroon naman po ng ugnayan ang wika at pamumuhay dahil ang wika ay ginagamit natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Dahil sa wika ay naibabahagi natin ang ating buhay. Katulad na lamang ng wika, ginagamit natin ang wika sa pakikipagkomunikasyon sa kapwa at dahil sa wika, malaya nating naipahahayag ang ating saloobin, opinyon at damdamin. Ngayon naman po ay dumako tayo sa gamit ng wika sa lipunan. Ayon kay Mac Halliday, may 7 gamit ang wika sa lipunan at ang mga sumusunod ay instrumental, interactional, regulatory, personal, heuristiko, imahinatibo at representatibo. Ngayon po ay unahin natin ang instrumental. Ang instrumental ay ginagamit natin bilang instrumento upang maisakatuparan ang pangangailangan ng isang tao. Halimbawa na lamang po ng pakikiusap o pag-utos gaya na rin ng pagtatanong. So ngayon po ay dumako tayo sa number 2. Ang number 2 ay ang interactional. Ang interactional daw po ay ginagamit natin sa pagpapanatili ng magandang samahan at pagpapatatag ng relasyong sosyal sa pagitan ng individual. Kagaya na lang ng pagbati, ng pagbibiro, ng pag-anyaya at ng pangmusta.
Ngayon po ay dumako tayo sa regulatory. Ang regulatory ay ginagamit sa pagbibigay ng gabay sa kilos ng isang tao. Nagagawa nitong kontrolin ang kilos ng isang tao at nagagawa nitong kontrolin ang dapat at hindi dapat gawin. Kagaya na lamang ng pagbibigay babala, magbibigay paalala o panuto. Ngayon po ay dumako tayo sa pang-apat. Ang pang-apat po ay personal. Ang personal ay ginagamit natin sa paglalabas ng saloobin, pagpapahayag ng sariling damdamin or opinyon, or pananaw sa buhay. Halimbawa na lamang ng pagkatuwa, paghanga, pagkayamot at pagkainip. Ngayon ay dumako tayo sa number 4. Ang number 4 po ay heuristiko. Ang heuristiko ay ginagamit sa pagtatanong upang mangalap ng impormasyon na may sapat na basihan o masusing pinag-aralan. Katulad na lamang po ng survey at pakikipanayam or pananaliksik. Ang pang-anim ay ang imahinatibo. Ang imahinatibo ay ginagamit sa pagpapalawak ng imahinasyon o pagpapagana ng imahinasyon ng isang tao. Katulad na lamang ng halimbawa dito na paglalarawan or pagguhit. Ngayon naman po ay dumako tayo sa last na yun ay ang representatibo. Ang representatibo po ay ginagamit sa pagbibigay impormasyon o pagbabahagi ng mga kaalaman, pangyayari sa pahayag ng mga or detalye. Katulad na lamang po ng pag-uulat o pagtuturo ng isang guro. Dumako naman po tayo sa ugnayan ng ideolohiya at wika. Ano nga ba ang ideolohiya? Ang ideolohiya ay set ng magkakaugnay at organisadong paniniwala o ideya at maging attitude ng isang grupo o komunidad. Ang mga paniniwala at attitude ay maaaring politikal, relihiyoso, estetiko, etikal, at iba pa. Ayon kay Zaidi, ang ideolohiya ay may tuturing na raison d'etre o rason or justification ng pamumuhay ng tao. Dagdag pa niya, malawak ang saklaw ng ideolohiya sapagkat lahat ng ating nasa paligid ay lubog sa konsepto ng ideolohiya. Meron po tayong positibo at negatibong ugnayan ng wika at ideolohiya. Ang positibo na po na ugnayan ng wika at ideolohiya ay maaari tayong makisangkot sa mga usapin sa bansa sa tulong ng wika at ideolohiya kung ang pananaw ng bawat isa ay magkakasundo. Dahil po ang ideolohiya po ay isang tingin or pananaw mo sa isang bagay. Doon po, dito nasasabing positibo ang ugnayan ng wika at ideolohiya kasi po kapag nagkasundo po kayo sa mga pananaw nyo sa isang bagay. Ang negatibo naman pong may dudulot ng pagkakaroon ng ugnayan ng wika at ideolohiya ay maaaring humantong ito sa hindi pagkakaunawa ng bawat ng panig dahil sa hindi pagkakasundo ng iba't ibang ideya. Dahil nga po ang sabi ko kanina is ang ideolohiya po ay isang pananaw ng bawat individual sa isang bagay. Kaugnayan ng wika sa ideolohiya. Sa pamamagitan ng wikang pambansa na karaniwang pinipili ng Estado lalo sa mga bansang multilingual upang kumatawan at maging simbolo ng pagkabansa at pambansang pagkakaisa, mas madaling umunlad ang mga institusyong politikal, ekonomiko at sosyal na magsisilbi sa buong populasyon, elite man o masa. Sa pamamagitan ng ideolohiya, nagsisilbi itong tulay na kasalukuyan tungo sa hinaharap kung kaya't walang dudang ito'y makatutulong ng malaki sa pagpapatuloy ng pag-iiral ng bansang Estado. Maraming salamat po.